Ann Curtis, inudyo kang ireklamo si Congressman Bong Suntay sa umano'y pambabastos. Itong very hot topic ngayon dahil mismong galing sa isang kongresista na si Suntay ay may remarks tungkol kay Ann na para sa karamihan ay kabastusan at dapat sampahan ng reklamo. Maging ang kapatid ni Ann na si Jasmine Curtis Smith ay nagpahayag ng disgusto sa mga sinabi ni Suntay. Ito talaga medyo lumalaki itong issue na to, no? Ang dami na nagre-react kasi nga Women's Month din ngayon eh. Buwan ng kababaihan na timingan pa. For me, dapat bang kasuhan? Nabakbakan ni... Ewan ko, kasi ang makakapagsabi lang naman yan ay si Ann, na ngayon ay safe naman, di ba? Na nakarating na nga dun sa Oman. Pag-uusapan natin yan mamaya. At ang sa akin lang naman, medyo off nga naman. Yung pagkakadawit ng pangalan ni Ann, na meron pang imagination diyan sa deliberation. Siguro hindi talagang intentional laswain ni. Hindi ko pinagtatanggol si Bong Suntay dahil hindi naman kayo magkakilala niyan. Hindi naman siguro intent noon ni Bong Suntay na laswain si Ann. Gusto niya lang mag-joke, kaya lang hindi maganda yung timing. At nagbanggit pa siya kasi ng mga imagination, na meron siyang naramdaman or something. Kung sinabi niya na lang na si Ann Curtis ay napakaganda at sana ay naging girlfriend niya. Bongga. At kumbaga idol na idol ko to, pero sana niligawan ko na lang to nung ako'y binata pa. Pero pero bongga rin naman ang aking asawa at magandang maganda. Well, at saka kasi for a public para sa isang politiko, parang hindi tayo normally nakakarinig ng ganyan sa kanila dapat eh. So, parang kung artista siguro ang nagsasabi, pwede. Kasi, so, double standard. Hindi. For example, kasi meron sa showbiz, meron tayong tinatawag na promo-promo eh. Pwedeng pinopromote ng artistang lalaki. Di ba, pag may tinatanong naman tayo, na-attract ka ba sa sasabihin ng lalaki? Yes, ang lakas ng sex appeal niya, very attractive siya, at may naramdaman ako sa kanya. Pwede yung mga ganun. Pero part ng promo. Pero kasi ito, part ng isang legit na hearing din eh, di ba? Sa hearing. Pero kung ikaw ba, ma-offend ka? Ako hindi. Hindi ako ma-offend. Kasi hindi naman sinabi na in-imagine lang. Hindi naman sinabi na gusto akong last wine or something. Mga ganon. Depende kasi kung paano mo tatanggapin. Ngayon kasi napaisip ako, di dapat sana yung mga nagsasalita ng masama, nagko-comment doon sa mga post ng mga artista na nakabase pwede rin nilang kasuhan. Pero kaya lang iba nga daw pag nag-hold ng public office. Dapat kasi wag tayong selective, dapat lahatin natin. Hindi, meron talagang protocol dapat ang mga politiko bilang hindi pwede yung basta-basta lang sila. Nakakaano. Pero parang mas mabigat naman yata yung para sa akin magkaiba nga lang konteksto, pero yung magnakaw, okay. Mas mabigat yon. Of course, maraming naapekto sa pagnanakaw. Yung ikakain na ng taong bayan, ikagaganda ng lugar, nawawala pa. Tama ka naman, may point ka naman. Oo nga. Sa pagnanakaw. Yung mga ganyan, pwede palagpasin na natin. Kasi huwag palagpasin, tama lang na iparamdam sa kanya na may mali sa sinabi mo. Oo, na nabakbaka naman na siya at nakapag-explain na siya, nag-apologize na siya, and then hindi siya nag-apologize sabi niya. Nag-apologize siya pero nanindigan siya na wala naman siyang intensyon. Yun ang nabasa ko. Hindi ko kasi napanood yung buong interview. Pero ako, gusto ko ang ginagawa ng mga kababaihan. Talagang women empowerment pa rin. Nagsasama-sama, nagtutulong-tulong pag may mga ganyang pagkakataon. Tsaka dapat nga talaga yung mga nasa posisyon, ingat-ingatin yung magsalita kayo ng mga bagay na makaka-offend. Lalo na kayo ay lalo na kapag ewan ko kasi, mainit kasi ngayon nasa impeachment kasi, di ba? Alam mo na ma-magnify kasi kung ano man yung mga dapat na hindi naman intention pero nabibigyan ng kahulugan. Kaya lang, kayo nga ay nasa posisyon, katulad ng sinabi ni Dondon, dapat talaga maghinay-hinay at ingatan ninyo ang wag magnakaw. Ay, naiba? Basta ako doon, go para sa mga kababaihan. Tama yan. Yung naglalabas kayo ng statement. Naman kaya naman ng mga baklang sarili nila, no? Ayun na, hindi, tama. Hindi, pero pag ang lalaki naman, nagsabi. Pag ang lalaki ay sinabi, nakita ko nga pag ang babae nagsabi, isang kongresista na babae, hindi naman nagsabi,
O Halimbawa nasabi, lang. Halimbawa lang. Of- Nakita ko nga si Piolo Pascual, ang At- gwapo, ang macho. Ah. Nakaramdam ako ng something. Nag-imagine ako. Pero syempre yan, parang ano ba, wala naman sa dalagang, Tapos isang sa mga deliberation dalagang din. Pilipina. Oh. For sure, hindi gagawin ng kababaihan niya. Tingin ko lang. Hindi Well, gagawin. hindi, yun nga lang, kung ganon. Syempre, dapat ang din konteksto. i-call out yun pag ganon. Hello? Bakit mo gagawin? Magrereklamo ba si Piolo Pascual na nilaswa siya or something? Merong parang sexual thoughts or mga ganon? Kasi ang hirap ng... Pag ang showbiz kasi ang nagsasalita, sa amin kasi sa mundo namin, pwede kasing pinaplano yung mga ganyan. Hindi, Pwede pero for yun promo. nga, Kaya paano ito kung national... babaeng nasa posisyon, hindi ko Hindi nga yung gagawin. So, Malay, so, yun nga tapos si lang. Piolo, hindi na ako magre-reklamo. Diba? Sabihin, Ba't nagagalit ka? Sabihin naman, ba't ka magre-reklamo? At least ang lakas ng sex appeal mo sa... Kaya lang syempre sa panahon ngayon, mainit. Sa babae, dapat magreklamo dahil na... Iba kasi ang babae. Okay. Nagkaroon ng kontrobersya matapos umani ng batikos ang pahayag ni Bong Suntay tungkol kay Ann Curtis sa isang pagdinig sa Kongreso. Ano ang nangyari? Noong Marso 3, 2066, sa pagdinig ng House Committee on Justice tungkol sa impeachment complaint laban kay Sara Duterte, nagbigay ng halimbawa si Suntay habang nagpapaliwanag. Ikinuwento niya na minsan daw ay nakita niya si Ann Curtis at sinabi niyang nag-init at may desire siyang naramdaman, ngunit hanggang imahinasyon lang daw iyon. Ginamit niya ito bilang analogy para ipaliwanag na ang imagination o desire ay hindi agad nangangahulugan ng krimen. Bakit siya binatikos? Maraming mambabatas at grupo ang nagsabing bastos at sexist ang pahayag, lalo na dahil ginawa ito sa opisyal na pagdinig ng Kongreso. Iminungkahi pa ng ibang kongresista na tanggalin ang kanyang sinabi sa opisyal na record ng pagdinig at naaprobahan ito. Ang mga artista at grupo tulad ng Actor PH ay nagsabing ang ganitong pahayag ay pag-o-objectify sa kababaihan. Reaksyon ng pamilya at ibang personalidad. Pinuna rin siya ng pamilya ni Ann Curtis, kabilang ang kanyang kapatid na Jasmine Curtis Smith. Ilang politiko, gaya ni Risa Hontiveros, ay nananawagan na mag-public apology siya. Sagot ni Suntay. Naglabas siya ng paumanhin sa mga na-offend, pero sinabi rin niyang naninindigan siya sa analogy at wala raw siyang masamang intensyon. Sa ngayon, walang ulat na mismong si Ann Curtis ang nagsampa ng reklamo. Ang nangyari ay malawak na batikos at panawagan ng publiko at mga opisyal na mag-apologize si Suntay. Ang kontrobersya ay nagsimula dahil sa naging pahayag ni Bong Suntay tungkol kay Ann Curtis sa isang pagdinig sa Kongreso. Maraming tao ang nakaramdam na hindi ito angkop na halimbawa, lalo na dahil ginawa ito sa isang opisyal at seryosong setting. Mga punto na pwedeng tingnan. Professionalism sa public office. Kapag nasa opisyal na pagdinig ang isang opisyal ng gobyerno, inaasahan ng publiko na maingat at profesional ang pananalita. Kahit pasabihin na halimbawa lamang ang ginamit, kung ito ay may sexual o bastos na tono, madali itong ma-misinterpret o makasakit. Sensitivity sa usaping kababaihan. Sa kasalukuyang panahon, mas mataas na ang awareness tungkol sa objectification at respeto sa kababaihan. Kaya maraming grupo ang nag-react dahil pakiramdam nila ay ginawang biro o halimbawa ang isang babae sa paraang hindi komportable. Accountability ng mga public figure. Kapag may sinabi ang isang public official na nakasakit o naka-offend, karaniwan ng inaasahan ang malinaw na paghingi ng paumanhin at pag-ako ng responsibilidad. Balanseng pananaw. Posibleng analogy lang talaga ang intensyon ni Suntay. Pero naiintindihan din kung bakit maraming na-offend dahil hindi ito angkop sa isang opisyal na forum. Sa mayon, mahalaga ang pagkilala sa epekto ng sinabi, hindi lang ang intensyon. Ang kontrobersyang ito ay malinaw na nagpapakita ng delikadong balanse sa pagitan ng kalayaan sa pagpapahayag at responsibilidad ng isang public officer.
Sa isang pulong sa Kongreso, ang bawat salita ay may bigat, hindi lamang dahil ito ay nakatala sa opisyal na record, kundi dahil maraming tao ang nagiging saksi sa paraan ng pananalita at pagpapahalaga ng mga opisyal sa kababaihan at sa lipunan sa kabuuan. Ang halimbawa ni Suntay na may halong sexual undertone tungkol kay Ann Curtis, kahit ani niya'y imagination lamang o halimbawa, ay nagdulot ng malawak na kontrobersya dahil ito ay lumalabag sa social norms at professional standards na inaasahan sa mga opisyal ng gobyerno. Isa rin itong malinaw na paalala na hindi sapat na ang intensyon lamang ang depensa sa isang pahayag. Ang epekto nito sa publiko, lalo na sa kababaihan, ay hindi maikakaila. Maraming grupo, kabilang ang mga advocacy organizations at mga kapwa mambabatas ang nakakita rito bilang objectification at sexualization ng isang babae sa hindi angkop na konteksto. Kahit na kilala at public figure si Ann Curtis, hindi ibig sabihin na pwedeng gawing biro o halimbawa ang kanyang katawan o itsura sa opisyal na pagdinig. Sa modernong pananaw, ito ay paglabag sa respeto at dignidad ng isang tao at ito rin ay nakapagpatindi ng diskusyon tungkol sa sexism sa lipunan. Sa kabilang banda, may puwang din sa argumento na analogy lang talaga ang intensyon ni Suntay. Hindi niya sinasabing gumawa siya ng masamang aksyon at malinaw niyang sinasabing ito ay naiisip lamang sa imahinasyon. Subalit ang public office ay may mataas na pamantayan sa profesionalismo at social responsibility, isang leksyon na madalas nating nakikita sa mga ganitong kontrobersya. Sa mga ganitong sitwasyon, ang tamang hakbang ay malinaw na paghingi ng paumanhin at pag-ako sa epekto ng sinabi, hindi lang pagdepensa sa intensyon. Ang paumanhin ni Suntay na sinabi niyang sorry kung may na-offend ay hakbang sa tamang direksyon, ngunit marami pa rin ang nakaramdam na hindi ito sapat dahil ang pahayag mismo ay nagpakita ng lack of sensitivity sa gender issues. Sa hili, ang issue na ito ay hindi lamang tungkol kay Bong Suntay o kay Ann Curtis. Ito ay salamin ng mas malawak na societal challenge, paano natin itinataas ang kamalayan sa sexism at sexual harassment lalo na sa mga institusyon na dapat maging modelo ng respeto at profesionalismo. Ipinapakita rin ito kung gaano kahalaga ang pananagutan sa pananalita, lalo na sa panahon ng social media kung saan ang anumang pahayag ay madaling kumalat at maaaring magkaroon ng matinding epekto sa reputasyon at kredibilidad ng isang tao. Sa aking pananaw, ang mahalagang aral dito ay ang pagiging public official ay hindi lamang tungkulin sa batas at policy, kundi pati na rin sa moral at ethical na pamantayan. Kahit pa ang isang biro o halimbawa ay hindi masama sa intensyon, kung ito ay nakakasakit o nakaka-offend sa marami, nararapat itong suriin at iwasto. Ito rin ay paalala sa lahat ng tao, lalaki man o babae, opisyal man o ordinaryong mamamayan, na ang salita ay may papangyarihan at may responsibilidad sa paggamit nito.